Hello guys! Once again, this is me, Ate Jen, ang inyong Ate Jen na Pulingaran Vloggers. So, for today's video ay, nakakapanood ka ba ng mga video ko? At nagtatanong ka ba kung ano nga ba yung pinopost ko? Kasi nga, hindi ka nga relate, kasi nga hindi ka mangungutang. Hindi ganon. Ano mo, na-discover ko lang din naman to at pinag-aralan ko kung paano nga ba. Hindi naman sinasabi ko na mangungutang ka. Kumbaga, in case of emergency na mayroon kang gustong orderin sa shop, bawal nga palang banggitin, sa Orange Basket, at wala ka pang pera, pero activated na. So, paano nga ba magagamit ang Orange Basket na SPay Later? So, ang SPay Later ay ito yung pinauutang ni Orange Basket sa'yo kapag ikaw ay laging nag-order or lagi mo siyang ginagamit kapag may gusto kang bilhin na gamit. So, ini-offer niya to sa'yo kasi nga, ibig sabihin, ikaw ay qualified na kanyang kanyang devoted customer. So, alam mo yun, yung kahit ultimo pagkain, sabon, or damit, sapatos, or kahit ano pa man yan, isa kanya mo binibili, mga ka-idol. So, kaya binibigyan ka niya ng chance na binibigyan ka niya ng ng pera na pwede mong jutangin. Tapos, pag inactive mo to, so, pwede ka nang mangutang or paano mo nga ba siya babayaran or syempre babayaran mo siya pa rin sa kanyang application pa rin. May mga na-post na rin ako kung paano nga ba magbayad ng SPay later. And then, pwede mo rin siyang i-convert into cash. Syempre, utangin mo nga rin siya. Yun nga yung pinopost ko kasi nga ang dami nga nagtatanong kung paano nga ba siya i-cash out. And then, ayun nga, so, kailangan mo siyang gamitin ng palagi para mabigyan kanya ng chance na bigyan kanya ng iyong majujutang. And then, kapag na-active mo na si SPay later, kapag ka umutang ka ng items, ay di, meron naman dong, pamimilian kung ilang buwan mo gustong bayaran. Kung 1 month, 2 months, 3 months, mga ganon. So, sa unang pag-utang is alam ko ay 3 months or 1 month. And then, sa mga susunod, meron ng 9 months at meron na ring 12 months. So, ano nga ba yung kagandahan ng SPayList sa ibang mga nagpapa-utangers? So, sa SPayLater po kasi ay pwedeng items ang iyong uutangin kagaya ng cellphone, gadget, TV, kahit ano, basta shoot dun sa pinautang sa'yo. At pwede mo rin siyang i-cash out. So, mga ka-idol, hindi ko na masasagot yung ibang tanong nyo ha. Kasi yung iba, hindi daw nila ma-cash out. So, ako kasi naka-cash out ko siya lagi. Lagi ko siyang naka-cash out kapag halimbawa kailangan ko ng pera na uutangin. Ay, nakakautang ako sa kanya agad-agad through my business account. So, yun yung ginagamit ko. Hindi po siya pwedeng i-direct. Nahihilo ko. Hindi talaga kaya, mga ka-idol. So, pag ikaw ay umutang ng item sa iyong SPay later o kaya naman i-convert mo siya into cash, syempre, meron kang pamimilian nga na 3 months or 1 month, 3 months, 6 months, 9 months, or 12 months na monthly mo siya babayaran. And then, syempre, meron din siyang tubo, mga ka-idol. Wala naman siguro nagpa-jutang na walang tubo, 'di ba? So, kung ikaw naman ay interested lang, at ang kagandahan nga lang kasi dito, meron ka rin in case of emergency na pagkukunan, or pwede kang bumili ng items na uutangin mo muna tapos monthly mo siya babayaran. So, ano nga ba ang pwede mong utangin kay SPay later kapag ikaw ay active na? So, pag halimbawa, inactivate mo yung iyong SPay later, o-operan ka niya ng
kwarta, syempre. Ang offer niya sa akin kasi is 1,000. And then, inutang ko yun ng items. Banda-banda dyan naging 2,000 hanggang sa banda-banda dyan, inutang ko ulit. Tapos, naging 2,500 hanggang sa ngayon ay meron na akong offer na 5,000 pesos. So, yun ay tumataas kapag ginagamit mo siya. Kapag hindi mo siya ginagamit, di rin siya tataas. So, parang ganun din sa mga utangan natin sa carding, mga ka-idol, 'di ba? Una, 5,000, 10,000, mga ganun. So, eto nga lang is, mababa lang syempre ang offer. Depende sa'yo kung ikaw ay matagal nang gumagamit ng orange basket. Kagaya sa hipag ko, ang laki ng offer sa kanya. At nakautang na siya ng washing machine. Ako naman yung nakautang na ng cellphone dito. At yung kumari ko, si Maring Bessel, umutang daw siya dito ng flat screen TV, yung smart TV. Hindi ko pa na-try pero siya, nakautang na siya. So, mga kamami, paano mo nga ba ma-maintain ang iyong balance sa SPay later? So, syempre, kahit di mo siya ginamit, tapos meron kang outstanding na jutang, di dapat, babayaran mo siya ng, bago siya mag-due date. O kaya naman halimbawa, due date ngayong araw na to, bago mag 11:59 PM, nabayaran mo na. Kasi nga, syempre, kapag hindi mo pa yung nabayaran, di overdue ka na doon kahit isang araw. So, hindi pa naman ako nakakaranas na ma-overdue sa utang ko sa SPay later. At hindi ko alam kung ano yung kanyang penalty kapag halimbawa hindi ka nakabayad, kung hindi ka na niya pauutangin, ganon. Kasi, may nangyari na sa akin na ganon sa ko naman, sa orange, sa naman yun, sa blue. Hindi ako nakapagbayad. So, bali ilang minuto lang yung pagitan. Kaso nga lang, tumawid na talaga siya ng overdue. So, kailangan magaling kang magbayad. So, kahit sa magtangan, 'di ba, mga ka-idol? Kahit nga sa tao, kapag hindi ka nakabayad, di syempre sira ka na kaagad. So, alam mo ba na napakaraming pwedeng gamitan ng SPay later? Ang umutang ng items, pwede mo siyang i-cash out. Pwede kang umutang sa kanya ng load, regular load or may promo. Pwede rin siya ng hotels. Pwede rin siya pambayad ng electric bills at ng sa ilaw. So, basta meron silang mga partner na tumatanggap ng later. Kaya ganun kaganda ang SPay later, mga ka-idol. All in na basta available siya, ha? So, kung wala ka pang SPay later, alam mo na ang gagawin mo. Use it! So, kung may mga tanong ka, pwede mo akong i-follow sa aking mga pages. Pwede mo akong i-message sa aking black app o kaya naman sa aking blue app. Hindi ako papayag na ako lang may jutang. Dapat ikaw din.